Mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga ka-adventurers, sa ating mga ka-farmers, maging sa ating mga kamanlalakbay. Tayo po ay nasa panibagong episode na naman ng ating pong pagbisita sa bukid, paglilinis sa bukid, at kung ano-ano po pong mga ibang bagay na nagagawa natin dito sa pagbisita sa ating bukid. Sa ngayon po ay tutuloy natin ang ating pong gagawin dito. Marami na rin po tayong nagawa. Tulad po na nakikita natin sa screen. Marami na po ang ating nalinis, natanggal na mga talahib, na nasunog na mga damo. At nalinis natin malaking bahagi ng phase 1 dito sa ating pong bukid. Meron pong konting ulan-ulan dito kaya medyo pinto muna tayo at tingnan po natin kung tatapos ba ang ulan natin na mabilis o matagal pa. So ngayon maganda nangyari dahil para bang diniligan yung mga lugar ng ating pong nilinis. So maganda pong tingnan, may usok-usok pa po, no? Maganda tingnan yung ating bukid. Papasin natin yung bagyang paglabas ng mga usok mula doon sa ating pong mga sinunog ng mga damo. Bali, ito po yung bukid natin. Ito yung phase 1. Phase 1A po ito. Ito po yung unang-una nating nilinis. At ito po yung una nating makikita kapag galing po tayo sa pinaka-entrance. But ito po yung phase 1. Sa taas po nitong bukid ay yung phase 1A, B, C. Meron tayong phase B. Ngayon, mapunta naman natin yung phase 1 pa rin po ito, pero papunta tayo sa kabilang side nitong bukid na hindi pa naman namin nasimulan na linisin. Konting bahagi pala amin nalinis dito lamang sa harapan. At dun sa border nga, o boundary, ay binigyan namin po ng notice doon. Kasi dito, kami pupunta rito, ay manaabutan kami rito kabayo o kalabaw na dito nila pinapatambay. So nagkakalat po rito yung kanila pong mga dumi. Wala nang problema kung kakain na sila rito. Pero ang nangyari po yung mga dumi ay nagkakalat po dyan sa dinadaan namin, sa natapakan pa namin. So nilagyan namin ng ganito para at least alam ng kabilang may-ari ng lupa na ito na meron pong nagbabantay dito po sa amin pong bukid sa amin pong property. So nilagyan ko po nitong notice dito na do not enter private property para masanay sila na meron na pong tao na palaging nagbabantay dito sa aming pong property. Noon dati kasing wala pang mga ganito, kapag nagbunga po yung aming pong mga pananim dito, katulad ng langka, abukado, minsan naabutan namin wala na, natanggal na. Sila pa yung unang nag-harvest. Kami ang nawawalan. Maging yung mamangga, ganun din po. So maraming ganito dito sa bukid na basta-basta lang papasok at makunguha na lamang ng mga tanim dito. Kaya ngayon, dahil nandito na po kami, ay nilagyan namin na paunti-unti ng mga itong signs. Maging yung mga nauna namin ginawang bakod dito na may barbed wires ay nasira na rin po at muli po namin itong inaayos. At yung dati namin kasi nilagay dito yung bamboo lang, kawayan, kaya nabubulok pag nambasa. Ngayon nilagay namin ay mga puno na mismo ito. Kaya pagdating ng panahon ay tutubo ulit ito at ito yung magandang kapitan na rin ng mga barbed wires na nilagay namin.
lumalampas nga sila doon sa aming property, katulad dito sa nakikita natin. Yung taniman nila ng palay ay lumampas na po, umabot na po sa aming property. Kaya ngayon, binabalik namin muli yung aming mga pinaglalagay na mga boundaries dito para alam nila na hanggang dapat hindi sila dapat lumampas dito sa border nito. So yung aming mga barbed wires, yung mga dati namin nilagay na barbed wires ay bumagsak na po, tabunan na po ng mga damo, sama na po sa lupa. Kaya pag nagkamali ka ng tapak, sigurado sugat yung paa mo. So instead na bamboo, nilalagyan na namin ito ng puno po. Yan, sanga ng puno. Para, buhay na puno po yan para pagdating ng panahon ay muling tumubo. At mas maganda magiging kapit itong mga barbed wires namin. Marami pa po kaming mabakuran dito, nakatulad po rin po. Tulad din ito, pero masyadong marami po. Kulang po yung oras namin para tapusin namin sa isang araw yung pagbabakod po ng aming pong property rito. Ito yung mga pansamantala lamang. Kasi ang plano talaga namin ay semento. Tsaka yung tinatawag na cyclone wire. Pero medyo malaking halaga rin po ang gagamitin dito. So ngayon ganito lang po muna, pansamantala. Mga puno at barbed wires muna aming nilagay. Dito na po tayo sa Phase 1C. So marami pa rin nagkalat na mga damo-damo rito. Yan. At ito rin po ay tatapusin din po namin pagkatabas ng mga ito para talagang luminis yung lugar na ito. Gamitan po namin ito ng sa ngayon gagamitan namin dito ng grass cutter para mawala itong mga yung masyadong magubat. Yan. Sa banda rito, mayroon pa rin kitang mga tanim na saging na saba. Marami rin po yan. Doon po ay mas marami pa pong nakatanim na saging na saba dyan. Pero nabawasan na rin po yan. Plano namin ay itong area na to ay para sa mga saging na saba, saging na lutundan. Ito namin siya dito. Yung sa bandang unahan pa po ng bukid ito, yung mataas dito, ito po ay dating dito po namin pinapakain yung aming pong mga alagang baka noon. Yan po sila kumakain. Kabako din po yan. So ito pong nasa harapan naman natin, ito ay lilinisin pa po natin. Ito yung karugtong ng ating Phase 1 na nalinis na. Pero dito sa Phase 1C, medyo marumi pa rin. Kailangan talagang malinisan to para mas magandang tingnan. At hindi ito pamahayan ng mga ahas. Mahirap ng pamahayan ng ahas dito. Maganda, malinis ito ang ating lugar. Katulad ditong sa Phase 2 po ng bukid natin, doon sa bandang unahan na malinis. Doon po kasi dati yung mga baka namin, dito sila dati nagpapahinga o kumakain. Kaya may bukid, may kubo pa dyan sa gitna. Yung property po namin ay hanggang po sa ratanaw nyo, sa edge ng bundok na yan, hanggang doon pa po. Yan. Dito naman sa side nito ay babakuran po namin to kasi may iba rin po na may-hari ng property na to. So lalagyan po namin ng bakod to. So unti lang, paisa-isa lang. At ito ay masasecure din po natin lahat ito. So dito ay medyo marumi ka po gawa ng
pa ito nasimulan linisin. Laki pa ng lilinisin namin dito hanggang dulo po. Kung natatanaw nyo ay yan ay dapat pa namin linisin. At i-check na namin yung aming po mga nilagay na bakod dyan para malaman namin kung ano ba yung dapat na ma-repair at nagbalik sa dati. Medyo mataas na po yung damo rito. Kailangan talaga linisin yung lugar na to para mag-focus na po. Ito yung area ng aming saginga. Puro ano po ito po saging na saba. Bandang unahan ay nalinis nga po ng misis dito na linis na po namin, nasunod na po namin yung mga bagong dahon. At yung mga talahib doon ay nalinis na rin po namin. Ito po yung kabilang side na medyo marami pa po kalat. Kailang talaga ay unti-unti, kahit unti-unti. Lahat po ito ay malilinisin po namin. Sa unahan po rito, mapapansin niyo po na wala na yung mga ibang diameter dito. Medyo malinis na rin po. Nabawasan na yung mga kalat dito sa bandang unahan. Phase 1 namin. Phase 1A. Po ay meron din kami nilagay ng mga bakod dito kasi yung kabila nito ay meron na rin po ng hari niya. So binakuran na po namin niya pero muli po namin ayusin yung bakod dyan kasi nga po nasira yung bumagsak yung mga barbed wires namin kasi patong na sa lupa nawala kasi yung kawayan na nakatusok dito dati tulok na rin Actually, itong area po ito, yung phase 1 namin, ay parang po ito sa mga manggahan namin. Manggahan, saginga, ilang mga fruit bearing trees, ito na avocado, langka, ito po yan nakapwesto. Yung aming mga nyugan ay doon po sa phase 2 po yan. Yung aming saginga, dito na po rin. Dito rin po sa phase 1. Pagdating ng panahon, yung phase 2 namin ay may mamangga rin po kami ng tanim ko. Yun ang release din po namin. Malaking trabaho rin po yun. At doon sa phase 3, yun ang maraming gawin kasi puro puro mga puno talaga. Ginagawang sa bahay, yung poste ng bahay. Yun po yung mga puno namin. Yun ay talaga naka-reserve para sa patayong mga bahay. Bring me into golden sunlight. If I'm going with
Catching a craze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Whenever you're calling my name, I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Itong phase trip po namin ay mga dragon fruit po. Mga dragon fruits po ang nakatanim dito. Hindi ko lang siya napuno ng video, pero pictures ko ang napuno po siya. Like a wildfire. Sige po, hanggang sa muli po, tuloy po natin po sa sunod nating video. Salamat po sa panonood.